Showbiz Fanatics, hello mga ka-legit Davar Cards. Aba, GMA or CEO President Felipe Gozon, ano nga ba ang effect ng pagkakasuspend ng It's Showtime sa kanilang noontime show? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna of course magpasalamat sa inyo pong lahat for always keep watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at sa mainit ninyong tatangkilik po sa ating pong channel. At ngayon pag-usapan agad-agad natin ito, no? Dahil matapos nga pong lumabas ang suspension po ng It's Showtime. Lumabas na po at inihain na ng MTRCB ang suspension for 12 days po nito pong Showtime dahil po sa kanila pong nagawang mga violation according po to Chairman Lala Soto bilang isa sa mga spokesperson at chairman po ng MTRCB, ay siya po ang naatasan para po maglabas at pumirma dun sa suspension na naganap sa botohan. Ibig sabihin lang ng botohan hindi po alone si si MTRCB chair lang ang nagdesisyon. Meron po silang adjudication na committee na sila po ang talagang nag-check, sila po yung nag-iimbestiga dun sa case na kinabibilangan nga nitong mga noontime programs or any programs na meron po dito sa telebisyon. So, ang trabaho lang naman talaga nila o ang trabaho po ni MTRCB Chairman Lala Soto, siya po ang naatasan para po magpumirma at para ma-release yung suspension. Of course, malungkot po ang ilan sa mga It's Showtimer, lalo na po yung mga talagang masasabi natin na solid fan po ng It's Showtime. Malungkot po yung pangyayari na yan dahil kung tutuusin yung 12 days, napakatagal po niyan. At hindi lang po milyon ang pwedeng mawala sa kanila dahil po sa isang araw pa lang, kung hindi nyo po na itatanong, billion po or millions ang kinikita nila sa isang araw sa mga advertisement na meron sila. Lalo na po ang It's Showtime. Marami din pong mga advertisers ang talaga namang nagpe-place ng ads sa kanila. So, kung hindi po maipe-play or hindi po mapapanood yung mga advertisement na yun sa nasabing noontime, malaki talaga ang mawawala sa kanila. So, kasabay nito, syempre, yung mga nagtatrabaho kasama po nila dyan, ganun din, mababawasan din yung kanilang talent fee. At the same time, yung mga crew or any person na related dito sa It's Showtime, syempre, malaki po yung effect niyan sa kanila. Pero according po sa pamunuan ng It's Showtime, ay mag-a-appeal po sila. Pwede naman talaga sila mag-appeal. Kung 12 days po yan at pag nag-appeal sila para po patunayan na wala po silang bina-violate na rule, ay pwede silang mapatawan ng 5 days lang. Just like what happened nung sila po ay napatawan din ng suspension. Kung maalala po ninyo yung case po ni Miss Rosana Roses, kung saan isa po siya dun sa mga judge para lang maalala po ninyo. At sinabi niya po dun sa kanyang comment na nung naikwento ngayon tungkol sa mga teachers, sinabi niya na murahin mo yung mga teachers na yan, ganyan. Tapos sinabi po ni Rosana na kaya niya daw nasabi yon dahil nagkaroon siya ng bad experience sa kanyang mga teachers na hindi naman po pumabor ang MTRCB dun po sa kanyang statement. Kaya po napatawan po sila ng suspension. At ngayong araw naman ay talaga namang hinahanap po natin yung presensya nitong si CEO Chairman, si Mr. Felipe Gozon. Kung matatandaan po ninyo, si Mr. Felipe Gozon po ang siyang presidente and CEO po ng GMA na isa sa mga pumirma at nag-welcome pa nga sa It's Showtime sa GTV channel. Kung saan ipinagkatiwala nila sa It's Showtime yung kanila pong noontime slot dito sa network na ito. Sabay nga nito, naglabas din ng Billionario.com ng pinakamataas na earnings this year. At kung dati po nangunguna po itong si Mr. Felipe Gozon or Attorney Felipe Gozon, pero ngayon po
ay lumagapak nga, no? At mas lalo pa itong maapektuhan yung kita, yung earnings po nila dahil po dito sa pagkakawala nga po ng It's Showtime or pagkakasuspend dahil isa rin sila sa maapektuhan. Kasabay nga nito, parang nakikita natin na sunod-sunod nga yung mga kamalasang nangyayari sa GMA ngayon. Biruin nga pa naman kasi ninyo kung iisipin po ninyo. Isang network tapos dalawa po yung noon time. Dapat, kumbaga parang kinalaban nila yung sarili nilang noon time show. Napapanood po sa GMA7 yung generic Bulaga. Kasabay nito, napapanood din po sa GTV channel ang It's Showtime. Ngayon lang po ako naka-experience at ngayon lang din ako nakakita na isang programa o isang network pero dalawa po ang noontime show. Ngayon lang po nangyari yun sa history ng Pilipinas. Although siguro nagmamagandang loob sila, pero kasi parang para sa akin parang kagridihan na yun eh. So dahil dyan, yun po yung nangyayari. At kasabay nga nito, kapag lumalabas naman ng mga ratings, nangunguna naman ng mga programa ng nito pong nasabing network na ito, no? Minsan, mangungunang FPJ, which is sa TV5 po napapanood, pumapangalawang 24 oras at ang iba pang mga programa nila. Pero, bakit po ang lumalabas sa balita, sa mga parang balita yun ng patungkol sa mga mayayamang tao, pag binasa nyo po yun, ngayon nangunguna si MVP na parang pinapakain ng alikabok ni MVP si Attorney Felipe Gozon na dating nangunguna sa pinakamataas na earnings, at sinabi nga ng isa sa mga news online sa Billionario.com na napakataas po ng itinaas ng revenue ni MVP compare dito kay Attorney Felipe Gozon. Ang POV ko lang dito is that talagang lahat talaga ng nangyayari, lahat talaga ng ginagawa natin is talagang merong kapalit, Tulad po kasi 'di ba kung maaalala po ninyo, masama po ang loob ng TVJ sa pamunuan or executive ng GMA. Dahil pagkatapos po nilang umalis sa GMA ay ni isa pong executive according to Tito Sen and according to Mr. Master Henyo Joey De Leon, na wala daw ni isa man sa mga ekotibo or executive ng GMA7 na nangamusta or tanungin man lamang sila kung ano yung pwede nilang i-offer na help. Sabi nga ng ilan sa mga netizen, meron naman pala silang GTV channel. Bakit hindi nila in-offer sa TVJ? At nanahimik po sila. At ngayon, naharap pa sila sa mga kaso na inihain din ng TVJ against GMA Network. So, nako po, kaya kailangan talaga kailangan mas maging balanse, Pero that's the realidad ng buhay eh. So, kayo po, ano po ang saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. At kung hindi pa po kayo nakapag-like, share at subscribe, please don't forget to like and subscribe and follow me on my Facebook page.